Boom! This is it! We're back! R&R in the house! Guten Nacht! Kamusta kayo, sir? Yes, naririnig mo ba ako? Yes, yes! Go, go! Okay, great. Let's go! Kamusta, Sir Ronald? Since last week, ano pang ano? Ano ba? Ano ba nangyari? Ayun, Kabardagulan dami, naman. dami nangyari. Lumabas na ang mga arrest warrants. Ayan na, finally, itong arrest warrant Oo. na yan. Sige, sige. So marami tayong pag-usapan. ICC, of course, there's a request for Visayan or Bisaya and the Tagalog translator. So obviously may implication siguro yan. And then of course, the West Philippine Sea, Balikatan, itong trilateral summit ni BBM, Kishida, Biden and White House. Magta-travel na naman si BBM. Magsabay na naman kami, charot. And then of course, opposition, anong latest opposition? Baka baka nung habang wala ako sa bansa, iniimbita ka na, Ronald, dahil wala na ako sa eksena. Pero bago tayo punta dyan, simula tayo sa self-proclaimed, since self-proclaimed political analyst daw tayo, pag-usapan naman natin si self-proclaimed. Kamusta? Ito na, may warrant of arrest na So ano nangyari? Nasaan na ba? Nasa bansa na ba? Ano ba? Or nag-R&R din siya, rest and recuperation. Well, may possibility na wala na rito yon. No? Baka kahit last week na sinasabi ng kanyang mga abogado na nandito pa siya, baka niloloko lang tayo ng kanyang mga abogado. Who knows, no? Alam mo naman, mga abogado ay hindi What? naman sila yung the best liars. Honesty is not their first virtue. Okay, sige, sige, sige. Pero at least lumabas na, no? Nauna yung House. Naglabas sila last Friday ng warrant. Tapos sumunod naman, buti na lang yung Senate, naglabas sila last Monday. Nag-qualify lang nga. May nilabas lang ang letter si Senate President Mig Subiri na Senate, washing my hands. Weary. ministerial lang yung kanyang powers, no? Ministerial lang yung kanyang signature, no? Kaya parang ang tanong ng iba, what was that all about? So Hindi, hinintay lang si BBM eh. Di ba? Saktong pagbalik ni BBM, ayan na, na-issue na lahat. Sabi ko mga yan, hinintay lang din si BBM para may backup sila just in case. Kaya ang galing, no? Ang galing. Kaya tapos sinimulan na rin yung kaso sa DOJ. Kaya sumisikip yung mundo ni appointed son of God Kibuloy. Pero dahil hindi naman siya Self-appointed. Ano ba? Self-appointed. hindi naman siya of this world. So baka hindi naman sumisikip yung mundo niya. Baka nasa langit naman siya lagi. Nasa alternative universe ng mga DDS. Ayan, medyo. Ito, Sir Ronald. So, wait lang. May parallel, of course, situation sa SMNI. So just as the world tightens around Kibuloy, the world is also tightening. The walls are closing in on mga bayani, mga freedom of expression fight. Wait lang. Freedom of expression fighters natin. Yung nanay ko nakipag-picture pa dun sa isang anchor nila. Pinagkitan ko. Sabi ng isang anchor niya, hindi ko na sabihin sino yan. Sabi niya, wala kami papasarain kasi namin in demand. So ito, may intervention si Senator Grace po kanina na sinabi niya, kailangan na idaan sa very thorough scrutiny itong issue ng franchise because she's worried about dangerous precedents. Although I would say, I think the dangerous precedent was already set to SCBN. So I don't know where is this concern kasi we have crossed the river na. We have crossed the Rubicon. But what is your sense on that? Is Senate gonna drag its feet again? Magagana na naman sila? Mag-safeguard na naman ba sila? Well, posible dahil alam mo naman ang mga senador ay conscious sila dun sa kanilang national projection. So unlike yung mga kongresista, ang kailangan na nilang kuning boto ay yung kanilang distrito, no? At yung mga kongresista ay nationwide. So mas siguro may mga reservation yung mga kongresista kung ang kanilang kakatayin ay merong bailiwick, no? At merong national projection, no? Pero then again ay magmumukha naman silang mga gago kung yung house pa na binabanata nila for being conservative. Exactly. Yung lower house. No, it will make them look bad. So
Kaya tingin ko ay matutuloy na rin sa Senado, no? Katulad nitong attempt ng ilang senador na pigilan yung contempt case ni Kibuloy, eventually ay hindi naman nag-succeed dahil nahiya naman yung ibang mga senador at binalanse rin nila yung negative as well as yung positive impact nung kung sakaling tututulan nila yung contempt charges against Kibuloy. No? I'm wondering if hindi kaya split the difference Chinese style ang Senate in a sense that hindi na umubra yung ano ni Hanash ni Robin Hood, pero siguro dito na lang sa SMNI dahil may media freedom Chuva Chenes, ano natin, pagbigyan kasi if you look at the balance of votes, hopeless case yung mga DDS dyan sa lower house, di ba? But sa Senate, I mean, there are like 3, 4, 5, 6 of them depending on how you count them. So hindi kaya mas malaking chance sila na mag-block? Well, definitely. Invoking press freedom suddenly out of nowhere as if the ABS-CBN precedence is not there. Well, definitely. Mas madali na tapusin yung SMNI issue sa House at bagaman yung balance of forces sa Senate ay i-complement din nila yung House, mas hindi ganun kadali. Ibig sabihin, kung merong chance yung na kontrahen ng Senate yung SMNI, I tingin ko nandun yung possibility na yon. Although, for now, balance of forces even in the Senate ay tingin ko walang chance yung SMNI. No? Lalo na kung magagaling yung kanilang mga abogado katulad ni Topacio. No? Medyo mahirap pa. Ito pa yan. Mukhang sobrang galing nun, tingin ko ay makukumbinsi niya yung mga senador. Wait lang, wala bang show itong tao na to? Kasi andyan na si Harry, might as well, di ba? Like bringing the whole, di ba? The whole barangay, di ba? Of these interesting people, interesting Yes. people. Do you think there's a chance na, paano yan? Nagsisync ba yung dalawa na yan? Na any resolution on the SMNI issue more or less isasabay sa DOJ? Ay, we saw, di ba? With the warrant of arrest ni Kibuloy, mukhang tiniming talaga na sinigurado nila bumalik si BBM, etc. So clearly there are political calculations involved there. No offense, but I understand where they might be coming from. The thing is, do you think mauna yung, or isi-sync nila yung SMNI at saka para double whammy? Tingin ko yung SMNI at saka Kibuloy ay basically magkadikit. No? Ibang issue pa yung ICC. Paano yung ICC? Merong anak na vice president, si Digong. No? Dito sa SMNI at sa ICC, tingin ko ay for the allies of the president, low-hanging fruit yan. Ibig sabihin, pwede nilang tapusin yan more easily than the issue of the ICC. Kaya nga, kung titignan mo, sa ICC, mas may kaunting laro si President Bongbong. Dito sa SMNI at kay Kibuloy, wala siyang laro. No? Wala siyang laro. Lalo na, very direct yung banat sa kanya ni Kibuloy na siya ay devil worshipper, na siya ay may mga orgies, no? At siya ay... Ayan ka na naman, Ronald. Nag-overshare ka na naman. Like, Ronald, I think people get the idea. You don't have to keep too much detail. Ginagamit ko lang yung sinabi mismo ni Kibuloy. No? Sinasabi ko mismo yung sinabi ni Kibuloy na may mga orgies daw sa Malacanang. Ayun na naman sinasabi ko. Ikaw naman kasi pag narinig mo yung orgies, iba kaagad yung naiisip mo. Pwedeng iba naman ang mga orgies. Kasi naman, syempre nakikinig tayo kay Buljak TV at alam natin yung point of reference ni Buljakan, di ba? Akala ko malumang, sabi mo, Groban tayo. So. Ayan tayo. Baka ma-MTRCB tayo. Hindi ko alam kung covered pang sa MTRCB jurisdiction. Pero let's keep it as PG-13. Pero so, kasi may mga, alam mo na, hindi ko alam kung nangyari din sa yan, yung pinapasok ka sa mga email group ng mga weird people. But anyway, for some reason, I mean, email group of many people, lalo yung Inquirer column, yung email ko kung saan nilagay. And sometimes, I stumble upon interesting stuff. So may isang nagsabi dyan, may isang Manila Times columnist na hindi Tiglaw ang pangalan, ay nagsabi something like, baka itong mga Kibuloy people ay sila yung parang magmarcha from, I don't know, Mindanao to Manila,
drama sila sa Visayas, etc. At saka dami niya mga ganyan-ganyan na sinabi. Mm. I think kilala mo to. Ito yung ano siya yung nag-declare na martial law yata nung bata-bata pa siya or something. Kasama si the senior. So what is the capacity for them to create mess? Not in a vacuum, but again, given you have a very conflict avoidant president, no? Do you think they can meet a threshold whereby medyo magdadalawang isip si BBM? Well, good luck. Pero yun yung naging failure ng liwasan rally nila eh. No, hindi naman sila lumampas ng 3-4,000 eh. So, ang target yata nila ay lumaki at magparamdam sa palasyo. Pero hindi naman sila lumaki. Medyo napahiya nga si Digong at saka si Sara Duterte dahil pumunta sila ron, akala nila lolobo. Mukhang ang nanatiling malaki lang ang lobo yung kanilang mga ego. So, kaya hindi naman na hindi na, tingin ko ay hindi na sila umalis ng liwasan. Dahil kung aalis sila ng liwasan na hindi naman ganun kalaki, magmumukha naman silang katawa-tawa. Ngayon, kung may mga plano silang mga lakbayan, no? Mas mahirap 'yon. Dahil people will be marching for days. People will be marching not only for hours, for days in the summer heat, no? Kaya hindi 'yun kadali. Kailangan mo talaga ron ay libo-libong committed na mga tao. At pwede nila subukan pero duda ako kung iyan ay magtatagumpay. Katulad nung kanilang liwasang Bonifacio rally. Parang sila-sila lang, wala namang iba na dagdag sa kanila eh. Beyond their usual crowd, no? So it's like preaching to the choir, no? Or hindi ko sinasabi yung choir ni Kibuloy, no? Baka magkaroon, hindi kaya magkaroon ng rally. Yung mga Ukrainians, yung mga Ukrainian choir. Ayan na naman tayo, Ronald, the PG-13 reminders. Bago tayo pumunta sa Disneyland yung mga ganyang usapan, pag-usapan natin ito. So, I mean, you don't fear the possibility na, you don't assess the possibility na as the wall closes in your face type, na baka ano na sila, talagang huling El Bimbo. And yung mga iba rin na grupo na hindi naman kasama ni Kibuloy, pero may grievances din kay BBM, bakit makasama sila? Or alam mo na, may mga China, may mga ganyan, alam mo na. Parang yun ang hinihintay nila. May hinihintay silang isang mas malaking religious sect para sumama. Pero yung religious sect na yon ay hindi naman kaibigan ng sekta ni Kibuloy. Kaya duda ko kung sasama yon. Medyo may sama ng loob kay BBM, pero not enough para mangyari yung EDSA 3. No? Yun ang iniisip nila, na EDSA 3 type. Dito sa kaso ni Kibuloy. Nangyari na yung EDSA 3, di ba? Kay ERAP na yun eh. Kaya nga, nung hinuli si ERAP, may mga in their thousands na nagrally at may sumuporta na isang religious group. Pero inaasahan yata nila na yung religious group na yun ay susuporta rin kay Kibuloy at saka kay Digong, no? Siguro nagkamali sila dahil una kaaway nitong sekta ni Kibuloy yung religious group na yon, no? Ikalawa ay medyo napaso na yung religious group na yan dun sa nangyari sa EDSA 3 na hindi nagtagumpay. Kaya siguro kung next time na sasama yan, yung sisiguruhin nila na magtatagumpay, no? At I'm almost sure ang inaasahan nitong mga plotters na ito ay magkaroon ng isang malaking mobilization which can trigger sections of the military to move, no? So dalawang kwan yan. If they can muster enough numbers, if those numbers can trigger a section of the military to move, at if that two combination will be enough to succeed. So masyadong maraming if, no? Maraming contingent factors, maraming Yes. medyo suntok sa buwan. That's ang asa mo dito. Medyo malabo. Lalo na this early, no, na less than 2 years sa term ng isang record-breaking victory ng isang sitting president, no, hindi ganun kadali. Siguro after the midterms baka mas may tsansa, pero ngayon before the midterms, no, before matapos yung 2 years, mataas pa rin yung approval rating ng presidente. Baka it's more of a prayer rather than a concrete possibility. So last point, I mean, do you even foresee the possibility of Kibuloy being arrested and then the drama of that itself? Well, yes and no. Dahil mapapahiya naman yung gobyerno, mapapahiya yung House at saka Senate na pwedeng i-pressure yung police na galingan yung kanilang trabaho para hulihin.
Pero at the same time, siyempre kakabahan yung pulis dahil alam naman nila na armado rin naman yung mga ibang mga followers ni Kibuloy. Yeah. At hindi naman siya pushover, baka mapahiya sila o mapahamak, no? Yeah. At alam mo naman, halimbawa si Bantag, hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli. So ibig sabihin sa Pilipinas, hindi ganun kahirap na magtago. Lalo na kung ikaw ay merong enough resources, may enough supporters, may enough network, no? Or even baka wala ka na rito. Baka nakalabas ka na. Yeah. Dahil nung lumabas yung warrant last Friday sa House at sa Senate last Monday, yung susunod kasi diyan ay watch list, no? Hindi pa whole departure order. You will be on the watch list of the Bureau of Immigration. Yung susunod sa watch list ay yung holdover na Hindi ka na pwede makalabas. hindi ka na pwede makalabas. So, kung meron siyang plano na lumabas, lalabas siya over the weekend. No, na wala pa yung whole departure order, no? Exactly. So, last weekend, not this weekend. exactly. All right, let's keep it there because I think that's a perfect segue sa next episode natin because may na-arresto si Teves, 'di ba? Sa East Timor yata nag-golf or something. So, idikit natin sa issue ng ICC because, you know, as weak as international bodies could be, there's still an Interpol. There's still a certain degree of law enforcement coordination among different countries. So pag-usapan natin 'yan sa susunod na episode. Thank you very much, Secretary Ronald Llamas, for that very entertaining pero medyo alanganin discussion talaga si Sir Ronald. May mga mukhang dapat, merong MTRCB dito sa kaya dapat may live tayo. Salamat sir. God bless. Thank you very much. Thank you.